you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa pagpalang umaga po. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating banal na salita sa Mateo 2:1-12. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y nakaligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa inyo magmumula ang isang pinuno na mamahala sa aking bayan, Israel. Nang mabatid ito, palihim na ay pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila'y pinapunta niya sa Bethlehem ng ganito sabilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, pagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sabilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria, na kaniyang ina. Nagpatiripa sila at sinamba ang bata. Inahandog nila ang kanyang mga dala nilang ginto, isenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng mabala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daang pauwi. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that you have given us, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy, Panginoon, na paggabay mo sa bawat isa, O God. Thank you, Lord, for everything. Salamat, Panginoon. Dahil naririto na naman kami, Panginoon, bibigay ng kapurihan para sa iyo. Patuloy, O Diyos, na sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pananambahan ngayong araw na ito. Nawa po, Panginoon, ang inyong pangalan ang maparangalan, O God. We praise you, Lord, and we glorify your name. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Casting my cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, it's good. Today's the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made, I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, it's good. Today is the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, I trust in what you say. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Praise the Lord. I will stand upon your truth, and all my days I live for you. I will stand upon your truth, all my days I live. Today is the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Now won't worry about tomorrow, giving you my peace and sorrow. Where you lead me, I will follow. I trusted in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day. You are the one at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without
So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We worship you. We praise your name, Lord. We love you. We love you, Lord. We sing your praise, Jesus. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Muli Ama, patuloy ka namin linuluwalhati sapagkat napakabuti mo dahil sa isinugo mo ang iyong anak, Panginoon, dito sa sanlibutan. Salamat sa kadakilaan mo, sa kapaskuhan na naganap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sapagkat walang ibang Pasko kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Kaya, O Diyos, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat
Patuloy nawa na ilagay mo sa puso namin, O Diyos, ang paghahangad na hanapin ang Panginoon, ang paghahangad na sambahin po siya. Katulad nga po ng mga pantas, sila ay galing pa sa silangan, ngunit dumako sila sa Jerusalem upang hanapin ang hari ng mga Hudyo at sila ay sumamba. Kaya, O Diyos, salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na bagamat maraming hadlang, naririto pa rin, Panginoon, ng lumang anak na patuloy na sumasamba, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti ng Diyos sa bawat mga anak niya. Kaya ngayong umaga, igawad mo sa amin ang iyong habag, biyaya, Panginoon, at patuloy mo rin, O Diyos, na pangunahan, Lord, ang iyong lingkod na gagamitin upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Hayaan mo, Panginoon, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu nang siyang igawad mo sa Kanya. Puspusin mo siya, Panginoon, upang ang mga salita mo, Lord God, ay marinig ng bawat sa amin, upang lalo pang tumatag, Panginoon, sa pananampalatayang ito na nilagay mo sa aming puso. Maraming po salamat, Lord, sa kadakilaan at katapatan mo, at ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Isayas Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan ng may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mapagpalang Kapaskuhan pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin po ang Pasko kahit tapos na ang pagdiriwang. Ngunit alam po natin sa mananampalatayang Kristiyano, ang Pasko ay nasa buhay na po natin, nasa ating isip at nasa ating mga puso. At isa pong pinakamahalagang katugunan sa araw po ng Pasko ay ang pagsamba sa ating Panginoong Hesus, na siya natin pong mapagbubulayan ngayon sa binasang salita ng Diyos sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 2. Ang matututuhan po natin sa pagsamba rito ay sa buhay ni Haring Herodes at sa buhay din ng mga matatalinong tao o yung mga pantas. Sinasabi po doon sa kasaysayan na nangyari ang istoryang ito sa kapanahunan ni Haring Herodes. At doon po sa chapter 2 verse 8, sinabi po niya na hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Ito pong sabi niya doon sa mga pantas. At kapag natagpuan ninyo siya, ay ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang kuman ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Napakaganda po ng sinabi po, di po ba, ni Haring Herodes? Sabi niya pag nakita yung sanggol ng mga pantas ay ipag-alam sa kanya o ipaalam sa kanya at sasamba rin po siya. Ngunit ang tanong, totoo ba ito o fake? Kagaya po ng mga naririnig natin ngayon, maraming mga fake news o mga fake na mga pinapahayag. At alam po natin na sa Diyos walang lihim, walang hindi niya alam. Kaya po ngayon alam natin na hindi ito totoo. Pero nung panahon na yon, maging po yung mga pantas ay parang naniwala doon sa sinabi ni Haring Herodes. Kaya po, dito tinuturo sa atin na kuminsan kahit po yung pagpapahayag na sumasamba tayo, kahit na umaawit tayo, hindi pa rin tiyak kung talagang tunay sa ating mga puso na tayo'y sumasamba. Hindi po naman masama yung ipahayag na sinasabi nating sumasamba ako sa Panginoong Hesus. Ngunit kailangan po iyon ay taos sa puso at hindi kagaya ni Haring Herodes na sa bibig lamang niya ito pinapahayag, ngunit hindi ito totoo sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Kaya ang sinabi nga po ng banal na kasulatan na may mga tao na
nagpapahayag na sumasamba sa Diyos, ngunit malayo naman yung kanilang mga buhay. Nawa po ito ay maging aral sa atin at huwag nating tutularan. Isa pa pong makikita natin kay Haring Herodes, siya po ay nagpatawag ng mga religious leaders ng mga panahon na yon, mga tagapagturo ng banal na kasulatan upang alamin ang tungkol nga sa Panginoong Yesus. At sa pagsaliksik nga nila, sinabi po nung mga tao ang ganito, na nung tinanong niya saan ba, tinanong niya po ang mga pari at mga nagtuturo ng kautusan kung saan isisilang ang Kristo, ay sinabi po nila yung hula ni Propeta Micah sa chapter 5 verse 2 na tumugon sila, sa Bethlehem po ipapanganak ang Panginoong Yesus ayon sa sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakamahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamahala sa bayang Israel. Kaya alam na alam po ni Haring Herodes na ipapanganak ang Mesiyas sa Bethlehem. Ngunit dito po sinasabi rin na kahit may alam ka tungkol sa Panginoong Yesus na nakasulat sa banal na kasulatan, hindi pa rin garantiya na tayo'y sumasamba kagaya niya. Kaya po hindi naman masama at maganda nga po na alam natin ang maraming katuruan tungkol sa banal na kasulatan sa pagpapahayag tungkol sa Panginoong Yesus. Ngunit ingatan po natin, huwag nating isipin na kung alam natin ito, ay malapit na tayo sa Diyos. Si Herodes po ay hindi, sapagkat hindi niya isinapuso yung salita ng Diyos na kanya pong napag-alaman. At dahil po dito, noong pong panahon na yon, ang nangyari po ay dahil sa bili ng mga anghel, sa mga pantas sila ay lumayo at hindi na bumalik kay Haring Herodes. At ang bata po ay tinakas, o ang Panginoong Yesus ay itinakas nga sa Ehipto. At doon nagalit na si Herodes ayon po sa kasaysayan at pinapatay niya nga yung mga bata na 2 taon pababa. Na ibig sabihin ay yun yung panahon na lumipas na sa pagsilang ng Panginoong Yesus. Kaya po dito sinasabi na yung Panginoong Yesus ay ang tawag sa kanya hindi na sanggol kundi bata na o child na maaaring 2 years old and below nung dumating po yung mga pantas. Kaya po ang isang tao na hindi sumasamba sa Diyos kahit nasa kanyang salita, sinasabi niya, kahit alam niya ang banal na kasulatan, ngunit lalayo sa kanyang Diyos sapagkat alam ng Diyos na hindi tunay ang kanyang pinapahayag na pagsamba. Pangalawa po, pag-aaralan po natin dito ay yung mga pantas na alam po natin na tunay yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Nagpahayag din po sila ng pagsamba doon po sa Matthew chapter 2 verse 2. Ang sabi po ng mga pantas, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. At ito po ay pinagtatanong-tanong nila sa mga tao, kaya nga pati si Haring Herodes nakabalita na nandoon ang mga pantas sa Bethlehem at nais ding sumamba sa Panginoong Yesus. At napakaganda rin ang kanilang sinabi na sila ay pumarito doon sa Bethlehem para sumamba sa Panginoong Yesus. Ano po matututuhan natin sa pagsamba nila? Yung kanila pong sinasabi ay pinatunayan nila sa kanilang pamumuhay o sa kanilang gawa. Una po, galing sila sa malayong lugar, ayon po sa kasaysayan. At hindi yun naging hadlang sa kanila pong paghahanap sa Panginoong Yesus para sumamba. Kaya po sa panahon natin ngayon, anumang hadlang ang maaari nating maranasan sa ating buhay, kailangan po patunayan natin na talagang handa tayong sumamba sa Kanya. Maaring hindi po yung distansya ang problema ngayon. Maaring po sa ating mga nararanasan sa buhay, parang ayaw na nating sumamba sa mga hirap na dinadaanan natin, sa mga pagsubok, ay kuminsan parang ayaw na nating sumamba sa Panginoong Hesus na siyang tunay na diwa ng Pasko. Di po ba? Pero walang anumang hadlang dapat sa ating paghanap at sa pagsamba sa ating Panginoong Hesus na hindi naman siya na malayo sa ngayon.
Pangalawa po, yung mga pantas ay talaga pong nagtatanong-tanong. Nung nandun na sila sa Jerusalem, nagtatanong-tanong po sila at para sambahin ang Panginoong Yesus. At dahil nakita ng Diyos na talagang taos sa kanilang puso, ay mula pa sa pagsilang ng Panginoong Yesus, nakita na nila yung tala na naggumabay sa kanila papunta po doon sa Bethlehem. At ayon nga po sa kasaysayan, nga yung tala po na yun ay tumigil doon sa bahay, niliwanagan ng bahay po na yun at napag-alaman nga nila na nandoon ang Panginoong Yesus. Kaya po ang tunay na nagnanais mambas Panginoon ay gagabayan ng Diyos. May mga tala na darating sa ating buhay. Maring hindi po yung literal na tala. Maring po mga tao, maring sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, sa ating mga karanasan ay gagabayan tayo ng Panginoon papunta sa Kanya. Mari pong ngayon pong araw na ito, sa pagbubulay natin ng salita ng Diyos, sa inyo pong pakikinig, ay sinasabi ng Diyos na dapat nga ay sambahin natin ang Panginoong Yesus. Kinagabayan niya po tayo sa ating pagsamba. At nang gano'n na po nang nangyari, nung pumasok na sila sa bahay, wala na po doon sa kulungan ng mga hayop. At kaya po ngayon, salamat sa Diyos, kahit sa ating mga bahay-bahay, sa ating mga tahanan, ay meron tayong pagsamba. Sabi nga po ng iba, ang tawag natin dito ay sambahay. Sumasamba tayo kahit sa ating mga bahay. At napakaganda rin pong naging development ito sa ating pagsamba sa Diyos. Mga family worship. Habang wala pa po tayong Sunday worship doon po sa ating sa bahay-sambahan ng Diyos. At nung nakita nila ang mga bata, ang una po nilang ginawa, sila ay nagpatira pa. At pagkatapos, ayon sa kasaysayan, sila ay sumamba sa Diyos. Nung nakita po nila yung bata, sabi nila, ang cute-cute naman ang batang ito. At pinagkatuwaan po nila, hindi po gayon. Dahil sa isip nila at sa puso, ang batang ito na kanilang hinanap, ay talagang sasambahin nila siya yung hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Nung nakita nila, ang una po nilang ginawa, nagpatira pa. Nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At kinilala nila na ang batang ito, ang Panginoong Yesus, ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nararapat lamang sambahin. Kung titingnan po natin sa kasaysayan, wala po silang sinabi. Hindi ko po alam kung ano ang sinabi nila sa panahong yaon ng pagsamba. Ngunit minsan ganun po. Parang kahit wala po tayong pwedeng sabihin, tayo ay nagpakumbaba at sa ating mga puso, nandoon yung pagkamangha at pagsamba sa Diyos, ay sapat na rin po iyon. Kaya kung minsan sa bahay-sambahan, yung mga taong tahimik, yung mga hindi nagsasalita, hindi natin masabing hindi sila sumasamba. Baka nga po sila yung mas sumasamba sa Diyos dahil sa kanilang puso nandoon yung pananahimik, yun yung pagkamangha. Hindi po naman masama yung nagsasalita sa oras ng pagsamba, yung umaawit, yung tumutugtog. Pero kahit na hindi tayo umaawit, kahit hindi po tayo tumutugtog, kung tayo po ay nagpapakumbaba, yung ating mga tuhod, ang ating puso ay nakaluhod sa Diyos at sa ating Panginoong Yesus, ito ay pagsamba na rin. So they became silent and they just worship the Lord. Ngunit pagkatapos po noon, sinasabi na ibinigay nila yung kanilang mga dalang kaloob. At alam po natin sa story na merong tatlo, yung ginto, kamanyang at saka yung mira. At iba-iba rin po ang mga pakahulugan dito. Pero ang malaga po na sinasabi na pagkatapos ng pagsamba, meron silang kaloob sa Diyos. At ang ginto po ay napakamahal. Hindi pa nga po ako na regaluhan ng ginto. Ewan ko po kayo. Pero po yung ginto na ito ay iniaalay sa isang hari. Kaya sinasabi nila ito ay pag-aalay sa Panginoong Hesus bilang hari. Yun po namang kamanyang o insenso, ito po ay ginagamit sa panahong yun na pangpabango. Pero po ginagamit din po ito sa panahon ng pananalangin at pagsamba din sa Diyos. Maging po sa banal na kasulatan ay binabangkit po ito. Kaya po, masasabi po natin na inaalay ito na nagpapahayag ng
pagka-Diyos ng Panginoong Yesus na nararapat lamang siyang sambahin. Yung mira po naman ay nasa banal na kasulatan din, mabango din ito, na ginagamit na bahagi sa pagpapabango. Pero po, ito ay ginagamit din po sa imbalsamo sa patay. Kasi nga po, mabango siya ayon sa kasulatan. At kaya po, at tapos ginamit din po ito sa panahon ng Panginoong Yesus nung siya na malapit na mamatay sa krus. Binigyan siya ng mira kasi po mapait ito. Kaya tinawag po na mira o mara, ibig sabihin po ay bitter. At so ito po ay nagpapahayag ng kanyang pagliligtas bilang Savior, bilang tao na Diyos na nagkatawang tao na nagligtas sa atin. Kaya po yung kanyang pagiging hari ng mga hari, yung kanyang pagiging Diyos at yung kanyang pagiging tagapagligtas ay nahayag sa iba't ibang uri ng kaloob ng panahon na yun na talaga pong pinaghandaan ng mga pantas. Kaya nga naisip nila, 3 ito, at bagamat wala ang pangalan yung mga pantas, hindi na matiis ng mga tao, binigyan sila ng mga pangalan. Pero po sa banal na kasulatan, wala talaga silang pangalan. Kaya kuminsan po, may mga nameless worshipers dito sa banal na kasulatan. Pero alam natin, kilala sila ng Diyos. Kaya masasabi rin po natin na ang tunay na sumasamba sa Diyos ay nagkakaloob. Pwede kang magkaloob na hindi ka sumasamba. Pero kung tunay tayong sumasamba, maghahanda po tayo ng ating kaloob bilang kapahayagan pa rin ng ating pagsamba sa Diyos. Yan po ay magandang aral din sa mga pantas ng mga panahon na yaon. So they worship the Lord. At kaya po, sinasabi natin sa ating tema ngayong December na ang tunay na sentro ng Pasko ay ang Panginoong Yesus. Sapagkat po, gaya ng napag-alaman natin, yung mga anghel bumaba sa kalangitan upang nabigyan ng pagsamba ang Panginoong Yesus, yung mga pastol na pangkaraniwang tao sa paningin ng marami at mababang uri ng tao ay pinahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos at sumamba rin sa Panginoong Yesus. At ngayon po yung mga pantas sumamba rin sa Panginoong Yesus. At pagpatuloy po natin ang Kapaskuhang ito sa pamagitan ng patuloy nating pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoong Yesus. Ngunit, kung tatanungin po natin siguro ang Diyos, ano ba ang kahulugan ng Pasko sa Kanya? Minsan po, lagi natin tinatanong ang tao, pero ano po ba ang sabi ng Diyos tungkol sa Kapaskuhan? Bagamat wala po talagang pinahayag, pero sa pagbasa natin, makita natin na pinapahayag doon na sa Diyos, ang tunay na Pasko ay tayo. Kaya po siya naparito, ang Panginoong Yesus, ay hindi para sa Kanyang sarili. Ang totoo nga po, iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit para sa atin. Kaya po siguro kung tatanungin natin at sa akin pong pagbubulay, kung tatanungin natin ng Diyos ano ang kahulugan ng Pasko, sasabihin niya, ang Pasko ay tayo. Kaya po doon sa awit ng mga anghel, sinabi po nila na papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Sino po yung kinalulugdan ng Diyos? Yung mga tao na tumanggap sa Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at pinahayag nila ang kanilang pagtanggap na ito unang-una sa pamagitan ng kanilang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kaya po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na pinagkaloob niya ang kanyang anak para sa atin upang tayo maligtas. Ano ang Pasko sa Diyos? Ang Pasko sa Diyos ay tayo. Ang Pasko sa Diyos ay ang pagliligtas niya sa sanlibutan. Ang Pasko sa Diyos ay ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin na ibinigay niya nga yung pinakadakilang regalo, higit pa sa ginto, higit pa sa kamanyang, higit pa sa mira, ang binigay ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang Panginoong Yesus naman, binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya siya dumating dito sa lupa upang ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga po, kung kasama natin ang Diyos, na siya magiging tema natin sa darating na 2021, kasama natin ang Diyos. God is with us. He is our Emmanuel. Lahat po ng gagawin nating paglalakbay sa darating na taon ay atin pong
malalampasan. Kaya sa Diyos po ang papuri at patuloy tayong sumamba sa Kanya at magtiwala. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your songs unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Mateo 1 verse 23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ikalawang Pedro 3 verse 18. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, samahan niyo ako sa isang panalangin sa ating Ama sa Langit. Ama namin sa langit, sambahin po kayo. At nagpapasalamat kami at nagpupuri sa inyo pong
kabutihan sa amin at sa inyong pag-ibig. Muli nagpapasalamat po kami sa Kapaskuhan na ito ay nagpaalala sa amin muli sa aming Panginoong Yesus at naipahayag namin na sa aming mga puso at buhay ang sentro ay kayo. Ngunit salamat din po na pinaalala niyo sa amin na kaya nga po kayo pumarito sa mundo ay upang kami ay iligtas. Kaya ang Pasko ay sa amin din. At binigay niyo po sa amin ang pinakamahalaga at pinakadakilang regalo, ang aming Panginoong Yesus at ang pag-asa at buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, na ang inyong binigay na kaloob sa amin ay higit pa sa ginto, higit pa sa insenso, higit pa sa mira. Ang inyo pong binigay ang inyong pagpapakasakit, ang inyong pong pagmamahal sa amin, at ang inyong pagsama at pagpili sa amin. Kaya pinupuri po namin kayo. At ngayon patuloy pong pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay. Lalo na nga po sa pagpasok ng panibagong taon, 2021. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang inyong pagpapala sa bawat tahanan na kabilang po sa sumasama sa Family Online Worship. Dinadalangin po namin ang aming bansa. Muli, Panginoon, ang inyong pong pagpapagaling ay amin pong hinihingi. Kaya dalangin po namin na marami pang mga tao ang lumapit sa inyo, magtiwala sa inyo, mamuhay para po sa inyo at ialay ang kanilang buhay para po sa inyo. At Panginoon, kayo ang maparangalan. Pinupuri po namin kayo, Panginoong Diyos, sa inyong kabutihan. At muli po, ang inyong pagpapala ay gawad po ninyo sa inyong mga anak. Patuloy niyo po kaming pagkalooban ng aming pong pangangailangan. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. Dinadalangin po namin ang inyong pagsama, Panginoong Yesus, sapagkat kayo nga ang aming mabuting pastol. Dinadalangin namin, O Banal na Espiritu, na ang inyong kaaliwan, ang inyong kapayapaan at patuloy na kagalakan ay maranasan po namin sa kabila po ng maraming mga pagsubok sa buhay. Muli, O Diyos, sa inyo lamang po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan ngayon at magpakailanman, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.